Ito, pakinggan po ninyo ito sandali bago tayo magbigay ng opinion at analysis. Ito yung sigaw ng mga biktima o pamilya nila. Magbabalita si Gretchen Ho. Ayan report doon sa Nagtipon News ng 5. ilang grupo Thank you sa harap News ng 5. ICC Detention Center sa The Hague Penitentiary para sa panawagang hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Duterte! Panagutin! Duterte! Panagutin! Bukod sa candlelighting at prayer vigil. So, ilan lang po yan. Salamat sa One Balita, One PH. Ayan yung sister company ng News 5. Salamat sa mga kanyang klase mga balita. At least na-update po yung ating mga kabayan. Kaya ko lang pinarinig sa inyo yan. Kasi ito yun. Okay? Ngayon, may mga senador na maiingay at nag-imbestiga pa nga tungkol sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. Pero nung araw na hindi pa nahuhuli si Duterte, si Senador Risa Ontiveros lang ang malakas ang loob na nag-imbestiga at hinarap si dating Pangulong Duterte doon sa hearing sa Senado. Okay? Yung ibang mga senador hindi nagpakita, hindi nagparamdam tungkol doon sa paglilinaw kung bakit nangyari ang madugong bloody na kampanya ng nakaraang gobyerno. Yan ang topic ni Ontiveros karapatang pantao. Bakit nangyari? At sumarap diyan si Duterte at inamin niya ang lahat ng responsibility. Inaako niya dahil kanya daw utos yan sa kapulisan ng kanyang panahon bilang Pangulo ng Bansa. Di ba? Yan po ay on record sa Senado. Si Ontiveros lang ang naging aktibo at yung ibang senador nakakabingi ang katahimikan. Pero ngayong mahuli na si Duterte dahil nagkaroon ng warrant of arrest, pinatupad ng Interpol, nakipag-ugnayan sa Philippine government, ang iniimbestigahan ngayon ay kung bakit hinuli at bakit daw pinadala sa ICC si Duterte. So kung dun pa lang ating pagbabasihan, until now, kawawa pa rin ang mga biktima. Until now, kinakawawa pa rin ang mga biktima. Kasi walang gaanong mga senador ang nagsalita in favor of victim, bigyan ng hustisya at karapatan ng mga biktima. Pero maraming senador ang nagsasalita na illegal, mali ang ginawa ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte. Ay bakit ganon? Yung mga naging biktima, walang due process, nawala na nga yung buhay. Hindi kayo nag-imbestiga at hindi nyo pinapanagot ang nakaraang gobyerno. Ngayon na ang kasalukuyang gobyerno under President Marcos ay sumusunod sa batas at inahuli dahil sa may warrant of arrest, nagagalit kayo. Parang mananakit kung magsalita itong mga DDS at mga senador DDS at mga senador na dapat senador ng Republika ng Pilipinas, dapat senador ng mamamayang Pilipino, pero ang dating ngayon, senador ni Duterte. Senador na DDS. Ano yun? Anong klase yan? Buti pa si Ontiveros from day one nanindigan until now. Pero yung mga senador na nag-ingay, ngayon lang. Nasaan kayo nung 6 na taon na ginagawa ni Duterte ang kampanyang ito na may mga biktima, 30,000 ang biktima. Nasaan kayo sa nakalipas na halos 2 taon at kalahati? Hindi kayo nagsasalita at hindi kayo sumasawsaw sa isyong ito. Nang si Duterte ay nandito pa. Tapos ngayon nang hulihin at ipatupad ng batas, nagre-reklamo kayo, iniimbestigahan nyo, gusto nyong panagutin ng gobyerno dahil ang tingin ninyo mali ang ginawa ng gobyerno. Kahit na merong Republic Act 9851 or pagsunod sa Interpol kasi member tayo ng Interpol. Ano ang pagiging independent nyo dyan? Nasaan ang inyong malasakit sa mga biktima? Bakit punong-puno kayo ng pagmamalasakit kay Duterte? Pero walang maramdaman ang mga biktima ni Duterte at ng Duterte administration ng inyong pagmamalasakit, mga senador. Ayaw ko nang tukuyin ang pangalan, alam na yan ang taong bayan. Kaya this coming election, exclusive na mayroong karapatan at kapangyarihan ng botante, pumili tayo ng mga tao at mga kandidatong para sa bayan talaga, para sa bansa talaga, hindi para sa iisang pamilya.
Hindi para sa senador na kumakampi lang kung kani-kanino. Maging marunong na po. Ayun yun eh. Iba. Bakit ngayon? Hindi man lang kayo magpatawag ng investigasyon para inyong madinig ang hinaing ng kawawang biktima na 1 dekada na naghahanap ng hustisya. Mag-1 dekada na o baka 1 dekada na kasi yung iba dyan biktima pa nung di umano'y mayor si Duterte sa Davao, 2025 pa yun. Eh ano ngayon? No 2015, ngayon 2025 na. At mula ng 2016, 2017 hanggang nitong 6 na taong nakalipas, bakit hindi madinig ang boses ng mga biktima? Sa interview lang sa media at press conference lang natin sila naririnig. Bakit sa Senado hindi marinig ang boses ng totoong biktima? Di katulad sa Kongreso, sa Quadcom, talagang inilantad, humarap, nag-iiyakan, pumila ang galing sa Visayas, Mindanao at Luzon ng mga biktima, pamilya ng biktima at gustong magsalita. Winelcome, inilantad ng Kongreso ang pangalan at dami ng mga biktima. Sa Senado, si Ontiveros lang ang gumawa niyan, pero bitin pa. Napakarami na senador, 23 senador kayo. Nakakabingi ang inyong katahimikan ng panahong yun. At hanggang ngayon, tungkol sa boses at kapakanan ng mga naging biktima. Maingay kayo ngayon sa tinuturing na ninyong karapatan, kapakanan ni Duterte. Ano yun? Di ba ang hustisya ay dapat pantay-pantay na ipinagkakaloob sa kahit na sinong tao, pangkaraniwan, politiko, or pangulo? Kasi sa ating mga batas, pantay-pantay lang naman tayo. No one is above the law. Eh bakit si Duterte nung pinapanagot, ang tingin ninyo above the law na ang gobyernong ito? Eh paano naman yung ginawa sa mga biktima? Hindi ba above the law yun? Walang 100%, 1,000%, walang due process sa mga biktima. Walang investigasyon, walang police report. Yung iba meron, yung iba nawawala. Wala na, sabi ni Boying Rimulya. Paano mag-iimbestiga ang gobyerno ngayon? Wala ngang report na opisyal ng PNP kung sino at paano napatay. At kung sino talaga yung mga nag-operate noong panahon ng Duterte administration. Ganon po ang mga nangyari. Dapat imbestigahan yan. Kayo mga senador in aid of legislation para makagawa kayo ng batas na matino. Bakit hindi kayo nag-iimbestiga? Bakit ang Kongreso lang ang nakagawa nito? Anong ibig sabihin niya? Kampihan? Kinakampihan nyo? Dahil may utang na loob at kung anuman? Abay, hindi nakukuha ang katarungan at kaliwanagan sa lahat ng isyo kung ang mangingibabaw ay pagbibigay ng utang na loob or kampihan sa ganitong sitwasyon. Nakakahiya tayo. Monitor at binabantayan ng international community, hindi lang ng ICC, ang kaganapan dito sa ating bansa. Nakasalalay ang seguridad at ekonomiya ng ating bansa sa kasalukuyang nangyayari. Kaya dapat pagkaisahan, manindigan ang mga Pilipino na merong tamang proseso, rule of law na pinapairal. Yan ang kailangan ng business community, ng international community, ang sumabay sa international standard ng pagbibigay ng hustisya o katarungan. Please like and share ng video pong ito. Paki-subscribe kung hindi pa po. Mike Abe Opinions doon sa isang channel. Dito po, MA Pinoy TV.